Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga televiewers nasa Luzon man, Visayas o Mindanao o worldwide. Abogado de Campanilla na po at kasama natin ngayong gabi walang iba ang ating abogado ng bayan, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, di ba? In-introduce ko siya, nakalimutan ko introduce yung sarili ko, di ba? Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Ayan. O, bakit nga naman? Kasi January, pagka ganyan, minsan nakakalimutan ko na ang bilis-bilis ng panahon. Bakit ka ba January na? Parang kailan lang, December lang, di ba? Nako, pagka January, alam mo na kung ano ang kakainin natin. Ano ang kakainin pag January? Sige nga. Ay, siyempre, yung mga natirang lechon, pinapaksi. May point ka dyan, di ba? Tapos yun, Oo. huwag mo munang kakainin pagkaluto ng paksiw. Bakit? Ay, kinakailangan mag-gel yung kanyang lasa. Mas masarap pag medyo mas matagal. Wag naman isang taon. Hindi naman isang taon. So, ibig sabihin, wag mo kaagad kakainin. You just wait for a little while. Yes. Mga 2 araw, ganyan. Lalagay mo Mas muna masarap sa, yun. Oo, lalagay mo muna sa ref. Ang daming lechon. Ang sarap. Okay. Tapos, sana kung lechon lang. Meron pang mga ibang putahe, di ba? Yan, nung bata ako, merong lutong ginagawa sa mga tira-tira. Pinagsasama-sama yan. Tapos pinagsasama-sama? Pagsasama-samahin nila yon. Tapos meron silang ilalagay. Ang tawag nila ropa vieja. Anong ibig sabihin? Pakicheck? Old rope ang ibig sabihin nun sa yung ropa vieja. Ropa vieja. Vieja. Ayan, nilalagyan ng queso de bola. At saka I think parang celery. Ropa vieja. kasi Yan. parang Spanish, pero old clothes. So parang, it's a dish with regional variations. In Asan na siya? Spain, Ganyan pala yun. So parang, nakailang ulit na init, ganon. Okay. Ang tawag sa atin, ang tawag Sa atin, ang tawag dyan, hindi. Anong tawag? Ang tawag sa pangat. Pangatlong init, di ba? Pangapat. Pero, datapwat subalit, tandaan ninyo, ang adobo habang iniinit mo'y sumasarap. Parang ganun din ba ang lechon paksiw? Yes. Sarap. Yung adobo na nagmamantika. Yes, yung nagmamantika, yun ang masarap. Dapat yan. Dapat masarap talaga yung sarsa ng adobo. No? Oo. Kasi sa mga unang araw, puro sarsa lang muna ang kinakain. Para tatagal, siguro 1 linggo mo kakainin yung adobo. Gano'n. Susunod, Yung adobo. yung may laman na. Ayoko na magsalita kasi sabi nga, pagkain ka ng kain ng adobo, minsan tumitikim ka ng iba. Pero parang iba yan. At maraming kaso sa atin na ganyan. But anyway, pagkain ng ating pinag-uusapan, bakit nga ba? Siyempre, napakahilig kong magluto at napakahilig kumain ni Attorney Danny Concepcion. Nahahawa lang po kami dito. Kaya eto na ang mga numero ninyo. Ay, magandang suggestion yan sa mga kumakain po ngayong gabi. Sige, anong number, Attorney? 0954-310-0331 kung Globe. At kung Smart naman, 0961-770-8807 po. Tingnan nyo, natatamaan yung mga kumakain ngayon dito. Sila kumakain, tayo hindi. Ganun talaga. Ang saya-saya, no? Anyway, eto na ang ating first question. Ang sarap. Pag nakikita ko silang kumakain, tayo nagsasalita. Hindi, pero dahil sa sobrang kain mo na ng masasarap na pagkain, na disarsa. Okay, ngayon parang anong hinahanap mong kainin? Di syempre, dessert na. Mahilig ka ba sa dessert? Hindi. Anong ulam ang parang ayaw mo nang kumain ng lechon, di ba? Kasi sawa ka na. Parang hindi totoo yan. Gusto ko pa rin. Favorite ko yan eh. Ang lechon? Ang lechon. Pero mas gusto ko sa lechon, pinaksiw na.
Ah, hindi. Gusto ko talaga sa lechon yung malutong ang balat at may favorite akong lechon. Parang alam ko yan. Alam ko rin. Pero kasi hindi natin sponsor. Bawal magbanggit. Bawal Pero, magbanggit. mamaya sasabihin ko sa inyo, napakasarap na lechon. Pero siguruhin lang po ninyo na walang ASF Ay. ang lechong natin. Kaya nga dapat yung lechon na yan ay sigurado, garantisado ang mga nagluluto. Dapat po ay trusted mo. Trusted mo. Okay. Makapagpa-endorse nga dito. Well, anyway, eto na po ang ating first question habang nagugutom na. Ano bang first question natin? Ha? Tapos na yung number kay kumakain ka kasi, friend. Sige, eto si Jaira. 31 years old ng Davao City. Humihingi po sana ako ng advice sa inyong attorney. May kasunduan po ako na bayaran ng installment ang utang ko sa taong pinagkakautangan ko. Pero ngayon, kaibigan niya na hindi naman kasama sa agreement ang nakikipag-communicate at naniningil po sa akin. Minsan pa, abay may mga below the belt na pananalita. Wala po akong obligasyon sa taong yon at nai-stress po ako sa pangaharas niya. Ano po ang dapat kong gawin? Di sana, tanongin ninyo, bakit ikaw ang naniningil sa akin? Hindi naman ako sa'yo may utang. Hindi naman, wala naman akong utang sa iyo. Pero syempre, ang tsak na sasabihin sa kanya, ay hindi po ako ay inutusan na maningil sa iyo. Pwede ba yon? Ay, di pwede naman. Kasi pwede mo namang ibigay ang trabahong maningil sa ibang tao. I see. Ganon. Okay. Pero pwede ka namang siguro magsabi na hindi ho, ang i-entertainin ko lang ay yung taong pinagkautangan. Oo, kasi parang kung stressful na siya, baka mas lalong hindi ako makapagbayad dahil lagi ako magkakasakit sa stress sa kanya. Okay, so pwede niyang hilingin yun. Paano naman kung sinabi na nung tao, hindi, just deal with him or her? Paano na? Ayun na nga, di parang sinabihan, kung sinabihan naman siya na, ay, ang maniningil na sa'yo, itong si So wala siyang choice. Ay, sa akin kasi, yung utang hindi naman nawawala Nandun pa rin yung utang. Ang kanyang, yung obligasyon na, o yung trabahong maningil, ay ibinigay lang niya sa ibang tao. Okay. So, siguro, mag-usap na lang kayo kung paano nyo talaga babayaran. Ngayon, kung wala kayong issue. pero pagka magbabayad po kayo, wag po kayo sa kanyang magbabayad. Tama. Kasi pagka po dininay niyang nagbayad kayo, hindi rin kayo nakabayad doon sa pinagkakautangan nyo. Correct. At saka hindi lang yon, baka mamaya kunin nung taong kausap ninyo, hindi naman pala na-remit. Kaya pwede nyo sabihin, doon lang ako magbabayad kung kanino ako may utang. Ayun. Pwede. Ito na. Si Ann Sharina. Tama Ano ba? po? Ann Sharina ng Cavite. Magandang gabi sa iyo, Ann May Sharina. kantang ganyan. May Sharon na yun. Iba Ayaw yun. nga may Sharon. Iba yun. Ano ba? Alam ko. Sharon. Alam ko, iniisip mo. Oo nga. Ann Sharina, wala na bang ibang mas mahaba pa sa Ann Sharina? Ansya na lang po. Di ba? Si Anshe. Anshe. Okay. Anshe ng Cavite. Ano ba? Cavite. Anong gusto mong itanong kay attorney? Ay ano po kasi, hindi naman po ako yung pero yung concern ko ay sa pamangkin ko po. Kasi 10 years na po siyang nakakatanggap ng sustento sa tatay niya. Ilang taon na po siya? 10 taon na po yung bata. So yung ina po, ang siya ay Opo. nakatira sa nanay niya. Opo. Okay. Yung po bang tatay ay may trabaho? Meron po. Yung nanay may trabaho rin. Meron din po. Ayun. Kasal ba sila? Hindi po. Anak nila nung magjowa po sila. Pero magjowa. kinilala naman nung tatay na anak niya. Opo, sa birth certificate. Siya po yung pumirma sa birth certificate. So hindi niya itinatanggi na anak niya. Pamangkin mo, dahil Ano? kapatid mo yung nanay. Po? Kapatid mo yung nanay. Hindi po, yung lalaki po. Baliktad. Ay, ang bait naman ni Anshe. Si Anshe ay makatarungan. Tama lang siya. Ikaw ay tama. Okay, sige. So, alam mo na ang kapatid mo, may trabaho naman.
Opo, pero yun nga po, nung huling nag-usap-usap nga sila sa barangay, sabi nung asawa nung lalaki, jobless daw siya. Pero galing po siya sa malaking kumpanya po, yung lalaki, yung tatay Kapatid ko. mo. Ay, yung tatay nung bata. May kinakasama na siya na alam mo. Opo, may asawa na po yung tatay. Ay, may asawa na yung tatay. Opo. Pero never siyang nagsustento. Never po. Very sad. Kinakailangan po na humingi ng sustento yung bata sa pamamagitan ng ina. Kasi po baka mamaya hindi naman humihingi ng sustento, kaya hindi nagbibigay. Ano po, lagi naman po kinokontak pero binablock po yung babae. Kahit kami yung pamilya, binablock din kami. Tapos, Ay! Binablock niya, magbagong buhay na siya. Hindi, kung gano'n, kinakailangan na niyang pumunta sa abogado. Oo. Kailangan puwersahin na yung kapatid mo at nang magtanda din yung kinakasama niya na hindi pwedeng ganun at pababayaan ang kanyang anak. At saka ho, pagka yan talagang hindi niya binigyan ng sustento, baka maging kriminal po ang kaso niya. Correct. Minsan, kailangan takutin mong ganyan. No? Para magtanda, no, Anshe, no? Pero kadalasan, Opo. hanggat hindi sila nakakatanggap ng sabpina o notice mula sa husgado, parang binabaliwala nila. Correct. So, anong dapat na gawin, attorney? Di pumunta kayo ngayon sa abogado, yung nanay ng bata, at una, susulat yung abogado sa kanya. Paano kung walang pambayad sa abogado? Hindi, pwede ho sa PAW yan. Ah, Sa pwede sa PAW. PAW. Okay. At kung criminal case ang isasampa nyo, sa police. O, di- Doon di sa na kayo- women's desk. Oo, kaya nga. Di na niya mag-abogado. Diretso na kaagad siya sa women's desk. 10 taon na raw hindi nagbibigay ng... Sumosobra ka na, di ba? Pero kasi baka mamaya, hindi naman sila nagde-demand. So, para ano hindi po, ka na... sige. Go. Nagde-demand ka mo, pero hindi sumasagot. Tuwing hinahanap, laging Hindi ba- nawawala, nawawala. lumilipat, ganun po. Cannot be reached. Opo, parang yung ito po, nung March or April, nagkaharap na po sa 10 years po, nagkaharap sila sa barangay. Tapos, dininay nung nung tatay na siya daw ang pumirma ng birth certificate, ganun po. Nako. So dinidinay niyang anak niya. Opo, tapos ngayon, nag-request po sila ng DNA testing at gusto po nila 50-50. Ang alin ang 50-50? Sa fee. Ah, Sa Fee ng DNA. Opo. Di ganito. Paano ba yan, attorney? Dinedenay daw. Pwede ba siyang pumunta diretso na sa sa police? pero nga kasi kung dinidinay niyang anak niya, yun ang unang-unang magiging Issue. So tama yun, hindi papa-DNA natin. Opo. Hindi ko alam kung magkano ang DNA. Ano na po, pumayag nga po yung Babae. side namin na. Opo, pumayag po siya 50-50 kahit kung tutusin sila po yung nagde-demand, dapat sila po yung sasagot. Pero pumayag. Ngayon po, nagpapaschedule, ilang beses nang nag-reschedule hanggang sa lumipat na po ulit sila ng bahay. Hindi, pero ang sa akin, maski palawalan muna niya. Hindi, ang tanong, kailangan kasi ng buhok niya. Opo, hindi na mahagilap yung tatay. Ayaw magpa-DNA test mismo, parang dinadrag niya. Okay. Hindi ba pwede si Anshe? Pwede si Anshe. Anshe, ikaw pwede. Pwede po yun? Kasi Oo. kapatid ka eh. So pareho kayo halos ng DNA. Oo. Okay. So ikaw at saka yung pamangkin mo to really show that you are... Unless sasabihin niya, hindi kayo magkapatid. Ay, edi, sumanga na naman. May issue na naman, di ba? Sabihin niya, hindi ko naman kapatid yan eh. Di ba? O kaya, ang gawin mo, hindi rin nagpapakita sa iyo yung magaling mong kapatid, ano? Opo, hindi po. Binlock na po kami lahat eh. Sabi, kakampi kayo rin sa girlfriend ko. Ex-girlfriend ko. Opo, ex po. Ex-girlfriend. So ikaw na lang, Anshe, ikaw ang magpatunay na Pwede niya. itong Pero pamangkin mo. pwede niyang i-deny na hindi ko naman din kapatid yan eh. Di siyempre, sasabihin niya, dapat pa-DNA niyo ako para malaman kung kapatid ko nga yan. Ganun, iikot na naman. Iikot eh. Di ang gawin natin, ano bang pwede bang husgado ang magsabi? Actually, kung hindi kapatid, nanay, tatay. May nanay ka pa, tatay? Meron po. Yun yung naman nanay. pala eh. Yung nanay.
Pag yung nanay, sinabi niyang hindi na nanay yun, ewan ko na lang talaga sa kanya. Ah. Ay napulot. O kaya napalitan sa ospital. Oh, di napalitan. ilan na yon ha? Ikaw. Tapos yung nanay mo, abay, sobra-sobra Pero ng yung nanay, ebidensya. yung nanay, okay. Nanay na lang. Yung nanay at saka yung apo. Nakikita po yun. Okay. Pwede pala Nakuha mo? yun. O, di pagkatapos nun, mag-file na kayo kaagad. Pagka napatunayan na siya ang tatay, di kunin nyo rin yung pinang-DNA test nyo sa kanya. Babawiin sa kanya. Bawiin nyo sa kanya yon. Okay po. Kasama po siya sa ikakaso. Pwede. Opo. Kasama sa hihingin ninyo dun sa kaso. Yan. Okay. Okay Oo. po. Okay, nakuha Tapos nyo. po- Sige Good po. luck sa'yo, Anshe, and thank you. Ay, wait lang po. Ay, sige po. Sige po. Oo, wait Kasi lang. po, dahil po dyan, nagkaroon pa po ng problema. Yung asawa naman po niya, pinopost itong girlfriend na sinisiraan, ganun po. Bakit niya sisiraan? Sasabihin niya, bago ikaw ay ako muna. Tandaan mo, una kang naging akin. Parang galing pelikula yan, ha? pelikula yan. Kasi alam mo kung bakit? Wala naman siya ang kasalanan eh. Correct. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan doon sa napangasawa Oo nung ex-boyfriend. Kasi hindi na sila nagsasama nung pinakasalan niya yung asawa niya. Ay, may pagkabitter ang palaya yun. Sasabihin niya, hindi ako nang agaw. Ikaw ang nang agaw. Ay, may ganun talaga. Talagang iba ang mga linyahan ng pelikula ngayon, ha? Pero sa totoo Ang lang, pangalan ng pelikula, Ako ang Inagawan. gandang pelikula yan, ha? Sige. So, Anshe, alam mo na, ha? Pagka ganyan, inulit pa niya ulit, anong pwede niyang gawin? Cyber Babalaan niyo libel, muna. oh. 'Di ba? Balaan niya, pero pwedeng libel yan. Cyber libel. Kasi parang sa Facebook, Facebook cyber libel. Uy, mataas ang Opo, penalty Facebook nun. Mataas ang Cyber penalty libel kasi nun. wala siyang kasalanan. Yeah. Screenshot nyo lahat. Ay, may batang umubo. Oh. Anak mo ba yan? Anak mo? Opo. Umubo lang siya. Sabi niya, Umubo excuse lang me po. po. Hindi, okay lang. Sige Sige, po. okay na, Anshe? Opo. Pero yung halimbawa, paano po papadalhan nung halimbawa yung Notice. demand letter? Kasi hindi po alam yung address kasi lumilipat po sila. Ay, opo. Nako, kinakailangan po talagang... Hindi pwedeng last known address. Hindi ba nyo alam kung saan nagtatrabaho? Ano po lumipat din po eh. Sa madalit sabi, talagang nawala na tayo na Komunikasyon. impormasyon. Opo. Kung saang lupalop napadpad. Opo. Baka nasa Saka yung Mars. asawa po palagi yung nagsasalita at sumasagot sa amin. O, di ganito ang gawin natin. Alam mo, pagka talagang mga ganyang klaseng mga tao, one way or the other, you would know where they are. Through Facebook, tingnan mo. Malalaman at malalaman. Minsan, tiktikan nyo sa Facebook, malalaman nyo kung nasaan siya. Paano matitiktikan yun? Kasi minsan, very reckless yung mga tao po nagpo-post kung nasaan sila eh. Opo. Pero wala ka talagang idea kung nasaan sila. Ano po, nung itong last po nila, after nila magkabarangay, nalaman po namin kung nasan sila. Kasi post po sila ng post. Oh, see? I told you. Pero po, nung nalaman namin kung nasan sila, tumigil na sila mag-post. Pero lumipat ba sila? Ano po, ang layo po, hindi pa po namin kasi na-check kung sa malayong lugar sa Batangas po yun eh. Question, attorney, question. Hindi ba pwedeng sampahan muna niya ng VAUSI na criminal offense? Pero kinakailangan mo din ng address eh. Opo, yun Di nga. ba kung hindi siya ang the last known address cannot be? Pwede, pero hindi siya makakasagot sa... Di may warrant of arrest siya. Di kinakailangan ding hanapin para ma-serve yung warrant. Di okay lang, di bala siya. Pag nakita siya, i-warrant of arrest mo. Yung abogado nyo ang magsasabi Yan. kung ano ang gagawin. Kuha ka na Okay, abogado, ha? Agad-agad. Sige po. Sa PAW Sige pwede po. yan, ha? O, sige. Okay po. Thank you, Anshe. But for some reason, nagingit-ngit ako sa mga lalaking ganyan. Walang responsibility man lang. Tapos alam mo yon, nagtatago sa saya ng babae. Or baka naman yung babae rin ang ayaw kasing magbigay.
baka yung babae ang ayaw nang magkaroon ng Kahit na connection. communication man lang. Oo, But yung that's kanyang very asawa bad. doon sa kanyang ex. Bawal yun. Bad yun. Kasi makukulong kayo dyan. O, sige, eto na. Si Lian, siya ay 34 years old ng Iloilo City. Attorney, humihingi po ako sana ng payo. Legally married po kami ng asawa ko na isang seafarer. Naku, ayan na. Bigla po niyang tinitigil ang allotment ko nang walang abiso. Nakipag-coordinate po ako sa fleet manager nila at pinayuhan daw siya na makipag-ugnayan sa akin. Pero hanggang ngayon po, hindi pa po siya nagre-reply. Nagbibigay po siya ng sustento pero kulang. 2,000 lang para sa araw-araw na pamasahe at baon ng anak ko sa school. Gusto ko pong mag-file ng complaint sa family court pero hindi ko po alam kung saan magsisimula. Ano po ang dapat kong gawin? Ouchie! Mga seafarers, ha? Easy! Laki pa naman sweldo niyan. Nasa abroad kasi. Pero may manning agency yan eh. Ayun, doon sa manning agency, pwede siyang pumunta. Nagpunta na nga raw siya at Pero hindi sinabihan sa ng fleet seafarer. manager eh. Yung fleet manager, hindi yun ang manning agency, di ba? Ang fleet manager, yung nandun sa vapor. Baka pwedeng nandito din. Ganon. Oo. So, pwede, yung pumunta talaga siya sa manning agency at may HR doon. Doon ka mag-complain. At Kasi, saka- OWA may ganyan din. May mga DMW na nakikialam sa ganyan. Tsaka hindi naman niya sinabi na yung seafarer ay based abroad. Kontrata kasi. Every 8 months, every 6 months. Kaya nga, so uuwi. Uuwi. Di pwede nating kasuhan na at paaresto pag umuwi. Ay, wag mo naman pa-aresto. Baka pwede kausapin muna. Di ka usapin. Hindi, kinakausap na nga, ayaw eh. Oo nga. Kaya Anong nga, gagawin natin? oo. Yun na nga, di sampahan na niya ng kaso. Anong kaso? Di abuse uli. Sustento Vowsy. Vowsy uli. Criminal offense yan. Oo. So magbigay ka muna ng notice kasi yung mismong manning agency, meron niyang contact doon sa seafarer. Tsaka baka naman maawa. Grabe, kailangan ba bang kaawaan yun? May anak ka. Hindi. Napakasad, ha? Kasi pwede naman nilang hindi sundin. Wala silang obligasyon na Sundin yung manning agency, no? nasabihan yung kanilang mga tripulante na magbigay ng sustento. That's very true. Pero nako ha, dahil ako po ay may programa sa mga seafarers, ang daming ganyan na nangyayari. Abay, sinasabihan ko talaga yung mga seafarers na huwag kayong gaganyan-ganyan dahil nako, mahirap na ang buhay ngayon. Baka hindi kayo mapasakay ulit sa barko at sumakit ang ulo nyo. At bunbunan nila, di ba? Ang pagsisisi ay Laging nasa huli. Oh, Ayan. O, sige. Magsisising alipin ka. Kasi minsan, may mga insidente dun sa aking programa. By, di ba, umuwi. Hindi alam nung asawa na umuwi. At, bakasyon-bakasyon lang. Nagkita-kita ngayon. Ay, nakita may kula-ching-ching. Aksidente, tadhana ang nagsasabi talaga. Talagang habang umiiwas, lalong lumalapit. Totoo yan. O di huli sa akto. Ay, nako, sakit sa ulo. Kaya kung anong obligasyon dapat ibigay, lalo na sa mga bata. Okay? Okay. Closing na, Mare. Ang sakit sa dibdib ng mga ganyan kasi di ba? Ba't kaya ganyan mga minsan kalalakihan, attorney? Nga. Bilang lalaki, bakit ganyan nga? Bakit nga ba ganun yung iba dyan? Ba't tinanong mo ko ulit babalik? Kasi Ikaw nga tinatanong ko. Ay, hindi ko rin alam ang sagot. Ay, kasi ikaw ay responsableng ama. At saka hindi, kanya-kanyang tao, kanya-kanyang ugali. Totoo naman. Hindi naman kung lalaki, pare-pareho ng ugali. May babae rin naman ganon. Ay, siyempre. Ayan. Parang Okay. tutuwa ka. Closing na. Okay. Alright, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at sana'y marami po kayong natutunan mula sa ating Abogado de Campanilla. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hi to my Papa Jimmy, of course Mama Trining, and Babe Mac Castro. Hanggang sa muli po. Bye everyone. Atty. Danicon po, Abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. God bless you all. Bye.